to my world. Ang mundo kong punong-puno ng mga taong nag-uunahan, nagmamadali at nagsisiksikan. Lahat sila ay bisi-bisihan. And yes, isa na nga ako roon. Ay, sorry ate. Pasensya na po. Pasensya na po. Sorry po talaga. Pasensya na po. Pasensya na po. Oo na. Ako na nga to. Si Mayang. Ang prinsesa ng lansang. Malaki, maliit na sila, 50. Salamat po. Hoy! Tingnan mo yung ginawa mo, oh! Ay, may away! May away! Gutom ka ba? May nag-aaway! Una ako dito, di ba? Bakit naman kumukuha ako sa pera? Matama ka? Ano nangyari? Sumaway! Ang wallet ko! Ito sa'yo. Oh. Ito lang? Buti nga meron eh. Baka naman pwedeng dagdagan mo pa to. May utang ka pa nga sa akin eh. Gusto mo bawiin ko yan? Akin na. Grabe naman, ang tagal ko na binabayaran sa'yo ng utang ko, ha? Hindi pa ba matatapos yon? Bakit kasi ang hina ng kita nyo ngayon? Halos totohanin na nga namin yung away kanina. Konti lang talaga yung nakaisyoso. Kaya nga gusto ko na lang tumigil, eh. Mag-aral na lang kaya ako. Mag-aral? Gago! Kalokohan lang yun. Yung iba nga dyan, graduate na, walang mapasukan trabaho. Ito sasabihin ko sa inyo, nandito pa rin ang pera sa racket natin. Kailangan lang nating umisip ng bagong gimmick. Yung titiba tayo. Lord, patawarin niyo po ako, ah. Nakagawa na naman po ako ng kasalanan. Minsan nga po, tinatanong ko rin sa sarili ko, eh. Bakit kaya kailangan ko pang gawin to? Bakit kaya kailangan ko pang magnakaw? Iwan ko na po sa trabaho to. Pero, hindi naman po ako makaalis kay Wako. Basta Lord, kayo na lang pong bahala sa akin, ha? Huwag niyo po akong papabayaan.
Seryoso, Mayang? Magpapaalam ka na kay Wako? Hindi ko na talaga kahit yung ginagawa natin. Paano ka magpapaalam sa kanya may utang ka pa nga? Meron naman akong konting ipon dyan. Baka kasya na yun para makumpleto ko yung utang ko sa kanya. Malabo yung iniisip mo, Mayang. Di papayag yun. Siguradong sasaktan ka lang nun. Ala. Oh, buti naman kumpleto kayo. Wako, gusto sana kita kausapin. Mamaya na yan, Mayang. May papakilala ko sa inyo na bago ninyong makakasama. Bagong recruit? Magaling ba yung Wako? Malalaman nyo! Bebeng! Halika rito! Ito ba? Hi, guys! Oh. Wako, bata pa nito ah. Yan nga ang kailangan natin! Yung bata, mas madaling makaawa. Ha! Tsaka, magaling tong si Bebeng! Small but terrible. Oh! Yan nga po ang tawag nila sa akin eh. Kaya, kayang-kaya ko yung mga ginagawa niyo. Sinabi mo sa bata yung ginagawa natin dito? Oo. Oh. Aarte lang si Bebeng na parang artista para makuha yung atensyon ng mga tao. Tapos, syempre, kayo nang bahala. Gaya ng dati. Sige nga. Marunong ka ba umarte? Sample nga. Ali! Mama! Maawa na kayo sa tulad kong bata. Gusto ko mag-aral, pero wala kaming pera. Ali! Mama! Maawa na kayo sa akin. Oh, kunwari naman galit. Huwag kang maka-arte-arte na akala mo kung sino ka. Dahil sampid ka lang dito. Eh, paano kung nagugutom? Kuya, maawa na po kayo. Gutom na po ako. Ilang araw na po hindi nakakakain. Sa lagay na yan, gutom ka. Kunwari naman, bagsak na bagsak ka na at wala ka ng pag-asa. Hindi ko na kaya. Hindi na. Ayos ba? O ano? Ang cute niya, di ba? Ang galingin si Bebeng! Ah, ano? Akala mo magpapaalam ka na? Hindi mo rin kaya, no? Eh, tignan mo kawawa yung bata, oh. Madadami pa dito sa trabaho natin. Di ba ganyan ka naman na nagsimula kay Wako? O kaya nga ako mas naaawa sa kanya, eh. Tara! Mayang, Oh, ikaw muna bahala dito kay Bebeng, ha? sige. Kita-kita na lang tayo mamaya. Tara. Tara. Mayang, pwede bakit nang tawaging ate? Oh, sige. Mula ngayon ako na ate mo. Tapos ito naman ang kuya ato mo. Tapos ito yung kuya Gary mo. Hihi! Wala kasi akong kapatid eh. Nasaan ba nanay tatay mo? Si nanay, matagal nang patay. Baby pa ako nung iniwan niya kami. Si tatay naman,
iniwan niya ako sa probinsya. Nagtrabaho siya dito sa Manila. Iniwan niya ako dun sa tita ko, ubod ng sungit. Ha? Paano ka napunta din sa Maynila? Sumakay ako ng bus. Mag-isa ka lang? Oo. Ilang buwan na kasi hindi tumatawag si tatay eh. Wala na kaming balita sa kanya. Kaya nag-alala ko. Naisipan ko na hanapin siya dito. Ang lawak-lawak ng Maynila. Saan mo hanapin tatay mo dito? Ang sabi sa akin ni Mr. Wako, tutulungan daw niya ako. Basta, tulungan ko lang kayo sa trabaho niyo. O ano, tara na. Acting na ako eh. Tara. Uy, bata ka! Tara dito! Ate, kuya, tulungan niyo po ako. Nawawala po yung nanay ko. Ano ba yung tsura ng nanay mo? Mahaba po yung buhok niya. Saan? Di ko po matataan po. Sige po, Sige na lang. Sige, mag-ingat. Salamat po. Ate, tulungan niyo po ako. Yung nanay ko po kasi di ko makita. Mahaba po yung buhok niya. Matangkad. Sige po, ate. Salamat na lang po. Lord Jesus, sana po nasa mabuting kalagayan si tatay, saan man siya naroon ngayon. Sana po mahanap ko na siya para magkasama na kami ulit. Saka po sana patnubayan po sina Kuya Ato, Kuya Gary, Boss Wako, at higit po sa lahat, si Ate Mayang. Kayo na po ang bahala sa aming lahat. Amen. Bebeng, saan ba kasi sa Maynila napunta yung tatay mo? Sa pier daw po nagtatrabaho si tatay eh. Ay, teka lang po. Tumayang. Ito po yung huling picture namin ng tatay bago niya ako iniwan, no? Ano po, ang saya-saya namin nun. Kumain kami ng pansit, pinilan niya ako ng ice cream. As in, sobrang saya ko po talaga. Yun pala, yun na yung huli namin pagkikita. Ate Bayang, pwede niyo po ba akong kantahan? Kasi po si tatay, tuwing gabi kinakantahan niya ako bago ako matulog. Hindi naman maganda yung boses ko eh. Sige na. Twinkle, twinkle, little stars, the stars are twinkling like the little stars in the sky. Ate Mayang, Bakit? tama po pala kayo. Hindi po pala maganda yung boses niyo. Sabi ko naman sa'yo eh. Choosy ka pa, ha? Pero salamat po, Ate Mayang, ha? Saan naman? Maswerte pa rin po ako at kayo nakahanap sa akin dito sa Maynila.
Pabili nga ng ipit. Yung mura, mura lang to, ah. Bebeng, wag kang malikot. Wag ka muna malikot. Eh, paano kung maayos yung buhok ko? Ang likot-likot mo. Manang pagbilan nga po ng halaga 50 pesos na... Bebeng, sabi ko nang wag ka masyadong malikot, eh. Salamat ah. Bakit, Bebeng? Siya ba yung tatay mo? Ah, hindi po. Naalala ko lang si tatay. Pero hindi po kasi siya totoo. Dito po, dito. Hebrews chapter 13 verse 5. Yun po ang nakalagay sa tattoo niya. Tapos po may krus. O, eh, ano naman ibig sabihin nun? Yun po kasi ang favorite verse ni tatay sa Bible. Lagi niya po sinasabi sa akin yun tuwing magsisimba kami. For God has said, I will never ever fail you nor forsake you. Ang ibig sabihin po nun, hindi na po kami papabayaan ng Diyos kahit anong mangyari. Ate Mayang, sa tingin niyo po ba makikita pa kami ni tatay? Ka ba? Huwag kang mag-alala. Ito, tatandaan mo, ah. Kapit lang. Tiwala lang. Laban ang laban kahit walang kalaban. Tama ka, Ate Mayang. Ano ka mo? Kaya, huwag ka na malungkot. Pasasaan ba't mahanap din natin yung tatay mo? Dali na, harap ka na dyan. Ayusin ko na yung buhok mo. Mayang! Ate Mayang, uwi na tayo. Dito muna tayo. Ayaw pa umuwi sa atin. Ayaw pa makita si Wako. Ah, Ate Mayang, paano ka po ba nakapasok sa trabaho to? Kasing edad mo din ako noon. Naglayas ako sa amin. Kasi sinasaktan ako ng stepfather ko. Nagpag-alagala din ako sa kalye. Hanggang sa makita ko ni Wako. Kinupkup niya ako. Tapos inalagaan. Pero di rin nagtagal, pinasok na rin niya ako sa ganitong trabaho. Tagal ko nang gustong umayaw. Kaso, nabog kasi ako sa utang kay Wako eh. Paano ka po nagkautang sa kanya? May sakit ang nanay ko noon. Tapos, kailangan siyang operahan. Wala akong pera, kaya si Wako yung nagbayad. Alam po ba ng nanay mo yung trabaho mo?
Bakit? May nag-iwan na naman po ng pera sa pintuan natin. Tingin. Diyos ko, sino kayang gumagawa nito? Ilang beses na yan, Nay. At tuwing nangangailangan tayo, may nag-iwan ng pera. Parang magic. Tayo? Ate Mayang, pwede po ba ako magtanong? Bigay mo muna to doon. Bakit po hindi ka lumapit sa kanila kanina? Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Sensya ka na, Ate Mayang. Sinundan po kasi kita kanina. Alam niyo naman po pala yung bahay ng nanay niyo. Bakit hindi ka po umuwi sa inyo? Gustuin ko man, di pa pwede eh. Di ko pa kaya. Bakit hindi po pwede? Ayokong humarap sa kanila ng ganito ako. Gusto ko sana, pag umuwi ako sa amin, wala na ako sa ganitong trabaho. Yung maayos na rin yung buhay ko. Para hindi na rin sila madamay sa mga pagkakamali ko. Kaya palihim mo na lang sila tinutulungan? Eh, kasi hindi rin naman tatanggapin ng nanay ko yung mga tulong ko kung malaman niyang galing sa nakaw yun. Tara. Mahigpit ang mga kapulisan sa mandurukot sa kalye. Kaya doble ingat. Naisip ko rin, oras na para itrain natin to si Bebeng. Dahil ang bata, kapag nahuli, sa DSWD ang bagsak at hindi sa kulungan. Ako naman, huwag na yung bata. Kahit kami na lang. Kailangan ko ng bago, Mayang. Bakit ba tumututol ka? Ganyan ka rin namang edad nung nagsimula ka sa akin, ah. Tama nang ako lang, Wako. Ibalato mo na sa akin to si Bebing. Kung gusto mo, magdodoble kahit ako. O kaya kahit dagdagan mo na lang yung utang ko sa'yo. Basta huwag nang natin ibadama yung bata. Ate Mayang, hayaan niyo na po. Lalo pa po madadagdagan yung utang niyo ng dahil sa akin. Pero Bebing... Pwede ba, Mayang? Tama ng drama mo. Pumapayag naman si Bebeng, ah. Tsaka hindi mo siya kaano-ano para protektahan mo. Kailangan niya ng pera para mahanap niyang tatay niya. Kaya, huwag kang mangialam. Ito, Bebeng, ha? Madali lang to, madali lang. Gary, dito ka. Mas ka, talikod, ganyan. Ito, Bebeng, tuturo ko sa iyo, ha? Step 1. Hawa, lagayin dyan. Ha? Yan. Pagkukuha lang yan, para kang, yung kumukuha ka ng bulaklak ng makahiya. Practice lang naman. Siyempre, titingin ka muna sa tao. Dito, sa likod. Pag wala, kuha. Suabe. Pasa. Kuha mo. Isa pa. Mas suabe pa. Bebeng, ha? O ano? Kaya mo ba talaga? Kinakabahan po ako, Ate Mayang, eh. Alam mo, Bebeng, hindi mo naman to kailangan gawin eh. Ako kakausap kaya ako kung ayaw mo. Hindi na po, Ate Mayang. Di ba kayo nga po nagsabi na kapit lang, tiwala lang, laban lang ng laban, kahit walang kalaban. Bebeng, kasi hindi sa ganitong sitwasyon yun eh. Ate Mayang,
isang bagay lang naman po ang nag-aalala ko eh. Baka masanay po ako dito sa ganitong trabaho. Hindi na ako bumalik sa dati. Hoy! Tama na ang bilin, Mayang! Alam na ni Bebeng ang gagawin niya! Kumilos na kayo! Ito na ho. Ano? Kilos! Bebeng, sigurado ka, ha? Alam mo itong gagawin mo. Oo, Ate Mayang. Huwag ka na mag-alala. Basta ganito, pag di ka sigurado, pag di mo alam, wag mo na ituloy. Okay, Ate Mayang. Nakakabahan ako sa'yo, eh. Tara na. Dito ka sa likod ko. Dito ka lang. Dahan-dahan. Like, for example, if it doesn't work, can I come back tomorrow, next week, and you replace it? You sure? It's okay? Hello, Hi. pwede pong magtanong? Excuse me? Sorry? Sorry, I speak English. I'm naliligaw? Meaning I'm lost? Oh, okay. Can you help me? I need Sure. directions. Sure. Where are you heading? I'm heading to Cubao. Cubao. Oh, that's kind of far, isn't it? Really? Yeah, well, maybe you should probably take a taxi, maybe? Taxi? Yeah. I don't have money. Well, I in that cannot take case, taxi. well, you could probably take a jeepney. I'll say you can take Jeepney, a jeepney. Yeah, there's okay, one over that's here. good, yeah. Just ask the driver to drop you off. It'll be okay, yeah. Where? Here? Just over here. Just tell him he can drop you off there. No. No, here. Jeepney is there. What? No, the jeepney is right there. No, over there. No, right there. What are you... Hey! Hey, takbo! Nakasali ko! Hey! 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 Hoy, bumalik kayo dito! Go! Bebeng! Ano? Mamang Pulis, sorry po! Teka, sandali, tumabi ka dyan. Mamang patawad po! Sabi, Hindi po, Mamang Pulis! tumabi ka. Mamang Pulis, sorry! Paano si Bebeng? Hindi na po, Mamang Pulis, sorry po! Pareho lang kayong umuhuli. Tara na, tumakas na tayo. Mamang Pulis! Lord, patawarin niyo po ako. Pinabayaan ko si Bebeng sa mali naming gawain. Sana, Lord, sa kabila ng lahat, huwag niyo po siyang papabayaan. Sana, Lord, bigyan niyo pa siya ng isang pagkakataon. Huwag niyo pong hayaang mapari siya sa akin. Bako, nasaan si Bebeng? Nailabas mo ba siya? Oo naman! Ako pa! Asan siya? Hi guys! I'm back! Bebeng! Salamat at ligtas ka! Nag-alala ako sa'yo eh. Miss na miss mo na po talaga ako agad, Ate Mayang? Oo naman, kanina pa ako nag-aalala dito. Okay ko. Oh. Dagdag utang mo ang ginastos ko dyan, ha? Para mailabas ko yan. Kayong dalawa sumunod kayo sa akin. May utos ako. Alam mo, Ate Mayang, kanina kabang-kaba ako. Akala ko makukulong na talaga ako. Akala ko hindi ko na makikita si tatay.
Alam mo, Bebe, hindi ka talaga dapat nandito eh. Hindi ito ang buhay na laan para sa'yo. Mamaya madaling araw, tatakas kita. Hahanapin natin tatay mo. Ate, nakita niyo po ba yung lalaking medyo sexual? Kuya, may nakita ba may kayong nakita po ba lalaking kayo may na tattoo medyo dito, tapos ganyan katangkad? Ate! Meron po ba kayo nakitang ganitong lalaki na medyo mata? Hindi, medyo mataba, tsaka may nakita, wala ho. Sige po. Wala eh. Ale, meron ho ba kayo meron nakita po ba na kayo lalaking nakita medyo na mataba? medyo- May tattoo ho dito. Ate, kuya, medyo mataba na matangkad na. May tattoo ho siya May dito. tattoo siya dito. Lahat na, napagtanungan natin. Kung saan-saan na rin tayo nakarating, eh, parang wala naman yatang nakakilala sa tatay mo. Ate Mayang, magkikita pa kaya kami ni tatay? Magkakasama pa kaya kami? Sige. Ganito. Hahanapin pa rin natin yung tatay mo. Kapit lang. Tiwala lang. Laban lang ng laban kahit walang kalaban. Ha? Oh. Teka lang Hanap muna ako ng pagkain. Babalikan kita dito. Bibilang ako tinapay. Ate, pabili nga akong tinapay, dalawa. Lord Jesus, sana po tuparin niyo po yung dasal ko. Sana po magkita po kami ng tatay ko. Lalong tinapay ho. Hebrews chapter 13 verse 5. Yun po ang nakalagay sa tattoo niya. Tapos po may krus.
Bebeng. Tay! Anak, patawarin mo ko. Hindi kita nabalikan. Tatay, ano pong nangyari sa inyo? Sabi ko ang plano ko. Gusto kitang balikan, pero nagkasakit ako. Wala naman akong pera, hindi ko napagamot ang sarili ko. Anak, hanggang sa lumala yung kondisyon ko. Hinang-hina na ako, wala akong malapitan. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko na kaya balikan ka. Tatay, buti na lang po yung harap kita, Tay. Hindi ako sumuko. Alam ko na tutuparin ni Lord yung dasal ko. Lord, thank you po. Pinagkita niyo kami ng tatay ko. Salamat, Diyos ko. Tay! Tulong! Tay! Tulong! 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 Tay! Tulong! Tay! Kailangan natin sundali sa ospital. Tulong! Lord, sising-sisi po ako sa lahat ng pagkakamali ko. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa pagpapatawad mo. Pero may isang kahilingan po sana ako. Naway pakinggan mo. Sana po ibigay mo po kay Bebeng ang buhay na nararapat sa kanya. Pagaligin mo po sana ang tatay niya para makapagsimula silang muli at magkaroon ng maayos at magandang kinabukasan si Bebeng. Huwag mo po siyang pababayaan. Itinataas at isinusuko ko na po sa inyo ang lahat. Kayo na po ang bahala sa amin. Nasaan si Bebeng? Saan mo dinala ang bata? Sinoli ko na siya sa tatay niya. Di ba yun naman yung pinangako mo sa bata? Bakit mo ginawa yon? Alam mo kailangan natin yung batang yon! Dahil mas kailangan siya ng tatay niya. Wako, pabayaan na natin si Bebeng. Huwag na natin hayaan na matulad pa siya sa atin. Anong masama kung maging katulad natin siya? Maayos ang lagay natin dito kumpara sa iba dyan! Dahil yan ang iniisip natin. Na okay lang tayo sa ganitong buhay. Na kahit meron tayong masagasaang mga tao, okay lang. Basta wag lang tayong magutom. Pero ako, pagod na ako. Ayoko nang maniwala na okay ako sa ganitong buhay. Ayoko nang maniwala na hanggang dito na lang ako habang buhay. At ano? Maghahanap ka ng legal na trabaho? Sa tingin mo, may tatanggap sa'yo? Oo, siguro nga magiging mahirap. Pero susubukan ko. Dahil ayokong maniwala na hanggang dito na lang ang kaya ko. O, ito. Ito ang bayad ko sa mga utang ko. Papaalam na ako sa iwa ko.
Paano pag hindi ako pumayag? Wako! Ano ba ako, papatayin mo ako? Sige. Hindi ako natatakot. Baka nga mas okay pa na mamatay na lang ako kaysa mabulok ako sa ganitong buhay. Ikaw ba ako? Hanggang kailan ka magiging ganito? Nagpapanggap ka na malakas ka at wala kang awa para mapanatili itong negosyo mo. Pero alam ko, sa loob mo, may kabutihan ka pa rin. Dahil hindi mo ko kukupkupin at aalagaan kung wala kang malasakit sa kapwa mo. Kahit papaano. Kaya ako, nagmamakaawa ako sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo. Pabayaan mo na ako. Pabayaan mo na kami ni Bebeng. Salamat sa lahat ng ginawa mo, pero gandito na lang ako. Sigurado ka, boss? Pabayaan na natin siya. Tingnan lang natin kung makakatagal siya sa labas. Babalik at babalik din siya rito. Salamat po ulit dito. Nabusog ako. Ang payat-payat mo kasi, nakakaawa ka. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Hindi mo ba alam na delikado dito? Maraming masasamang tao dito. Eh bakit po nandito kayo? Masamang tao rin po ba kayo? Ako ang pinakamasamang tao dito. Hindi po ako naniniwala. Kasi kung talagang masama kayo, hindi ninyo ako abutan ng tinapay kanina. Masabihin nyo, mabait din kayo. Ate Bayang, salamat po sa tulong niyo, ha. Gagaling na po si tatay. Humingi na rin ako ng tulong sa mga ahensya ng Kawang Gawa para tuloy-tuloy na yung paggaling ng tatay mo. Salamat po talaga, Ate Mayang, ha. Di po talaga ako makapaniwala na gagawin ito sa amin. Meron kasing nagturo sa akin noon na ang kaibigan dapat nagtutulungan, hindi iniiwan. Ate Mayang, baka panahon na rin po para harapin niyo yung pamilya niyo. Alam ko po na nahihiya kayo sa kanila, lalo na sa nanay niyo. Pero pamilya niyo pa rin sila. Kailangan niyo sila.
Nay, ako po to, si Mayang. Mayang, anak ko. Giga, dali ang ate mo! Ako si Mayang. Prinsesa ng lansangan noon. Sorry, miss. Sorry. Pero prinsesa na ng kagandahan ngayon. Ako pa ba? Ikaw naman, Beshi. Mag-iingat ka. Salamat, Beshi. Buti nandyan ka. O ano, ready ka na ba sa work mamaya? Na-memorize mo na ba yung mga sasabihin mo? Oo naman. Kuya, jari mo. Thank you. Good afternoon, ma'am, sir. Good afternoon. What can I do for you? May I help you? EDD1, size 9 sa black. Handang-handa na humarap sa bagong buhay para sa mas maganda at mas maayos na kinabukasan sa akin at sa pamilya ko. Bebeng! 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 Tignan mo nga naman ang aga-aga nag-ice cream! Ako baka matuluan yung uniform mo niyan, ha? Tara na! Ate Mayang naman, abay, daig mo pa si tatay sa pagka-stricto. Abay, syempre naman. Kaya nga ako nagdodoble kayo, para makagraduate ka, tapos pagka-graduate mo, ikaw naman ang mag-aalaga sa akin. Oo naman po, Ate Mayang. Kayo nga po ni tatay ang inspirasyon ko araw-araw eh. Alam niyo po, pangarap ko, ibili kayo ng malaking bahay. Tapos sama-sama tayong lahat. Ako, si tatay, ikaw, nanay niyo po at ang kapatid niyo. Ayun, syempre, sama-sama tayong isang pamilya. Po, hindi tayo susuko. Kapit lang! Tiwala lang. Laban ang laban kahit walang kalaban. Minsan naliligaw tayo sa mundong ating ginagalawan, pero doon tayo natututo. Doon natin natatagpuan ang ating sarili. Doon tayo nagkakalakas ng loob na piliing gawin ang tama. Kailangan lang ng tiwala at kumapit sa Panginoon.